nakaraang buwan, kinilalang pinakamagaling na choir ang Novo Concertante Manila sa isang kompetisyon sa Europa. At kasabay nito, isang grupo ng mga kabataan mula sa Bacolod ang tumulak din patungong Amerika para lumahok naman sa World Championships of Performing Arts. Ginanap ito sa Los Angeles, California, kung saan nagtipon-tipon ang pinakamagagaling na mga mang-aawit na mula pa sa iba't ibang bansa. Grabe, talagang mahirap. Pero exciting, challenging. Kasi 38 countries yung sumali. Andun yung challenge. Prepared naman kami. Alam naman namin yung kapasidad ng mga anak namin. Alam naman namin yung kakayahan nila. Kaya during the competition, prayers lang talaga. Pero dahil hindi kilala ang grupo, marami ang nagduda sa kanilang kakayahan. Kulang na sa pondo, kinulang pa sa miyembro ang Young Voices of Negros. Sila 4 lang. Yung mga kalaban nila, 10 members, 12 members, tapos ang lalaking tao. Alam mo na, pag foreigners, malaking tao. Yung Pilipinong liit eh. Pero sa pagbabalik Pilipinas ng grupo, bit-bit na nila ang titulong Junior Grand Champion Group Vocalist of the World. Kahit na wala din naman kaming dalang pera na pabalik dito, yung trophy at saka gold na napakita namin sa Pilipinas, isa na po yung malaking karangalan na nabigay namin para ipakita din na ang Pilipinas may ibubuga sa buong mundo. Tulad ng Novo Concertante Manila, naging mahirap din ang pagsisimula ng Young Voices of Negros. Mahirap talaga for a start kasi yun nga, yung sa finance, medyo hirap kami. We asked for some sponsors sa government. Originally 10 sila. Tapos nagdagdag kami ng another boy kasi sa 10, isa lang ang boy namin eh. Parang hindi balanse. Mga batang edad 10 hanggang 14 na taon ang miyembro ng grupo. Actually, father at mother ko po yung bumuunod ng grupo. Sinali din kami sa mga na-join din sa choir. So, kaya naging Voices of Negros kami. Ang kapatid ni Katrina na si Christopherson, kahit may hika, hindi pa aawat sa pag-ensayo. 2 months pa lang talaga siya when she started humming. Sinabi ko, nung pinagaya ko siyang kumanta, talagang sumunod siya. Dahil nandyan sa genes namin. Sa pagkakapanalo ng Young Voices of Negros sa Amerika, unti-unti nang naririnig ang kanilang himig, hindi lang sa kanilang probinsya, kundi sa buong bansa. Ang pinaka-importante po, kailangan may determination at yung perseverance na ho. Tapos yung may passion sa kanilang ginagawa. Kung wala yung mga ingredients na yun, hindi mangyayari maging successful sila. Naniniwala ako ng malaking karangalan na ibigay namin hindi lang sa Bacolod City, ngunit sa buong Pilipinas. Muli, napatunayan ng Novo Concertante Manila at ng Young Voices of Negros na pagdating sa larangan ng musika, angat ang lahing Pilipino. Maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng karangalan sa ating bansa. Saludo ako sa inyo doon at dapat kayong tularan ng iba pang Pilipinong nangihibang bansa. Nakakatuwa na sa larangan ng pag-awit, world-class talaga ang mga Pinoy at muling pinatunayan ito ng dalawang grupo na matapang na ipinarinig sa buong mundo ang tinig ng mga Pilipino. Pero alam niyo po, hindi lang dapat sa larangan ng pag-awit naririnig ang ating mga tinig. Bawat OFW dapat bigyan ng boses at proteksyon ng pamahalaan. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email, ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David. Hi, Mayor Santiago, I love you! Kumusta sa mga taga-Laurel, Taysan, Batangas?